Mamamatay ako sa Pilipinas. Napakasakit mo na. Ano ang plano mong gawin sa isang malayong bansa sa kabilang panig ng mundo? Ang batang babaeng Swiss na minsan ay bumigkas ng matatag na pahayag na iyon ay ngayoy ngumiti ng maliwanag, masayang naglalakad sa isang abalang kalye sa Maynila. Na-diagnose sa kanyang bansang Switzerland na mayroon na lamang 1 taon upang mabuhay, binaliwala niya ang lahat ng pagtutol ng kanyang pamilya, nag-iisang lumipad patungong Pilipinas upang simulan ang huling paglalakbay ng kanyang buhay. Ang mga medikal na propesyonal sa Switzerland ay nagsabing mayroon siyang malalang sakit na walang lunas na nagiging sanhi ng pagkasira ng utak. Ngunit ano ang nangyari matapos siyang bumagsak sa isang kanto sa Maynila? Mula sa isang hindi makatarungang hatol ng kamatayan tungo sa isang buhay na puno ng kulay, mula sa kailaliman ng pagkabigo tungo sa pagtuklas ng tunay na pag-ibig, anong medikal na milagro ang naranasan ni Alana sa Pilipinas? Ngayon, pakinggan natin ang totoong kwento na naghatid sa kanya mula sa bingit ng kamatayan tungo sa isang ganap na buhay. Ako si Alana Miller. Ipinanganak at lumaki ako sa Geneva, Switzerland. Mula pagkabata, nagkaroon na ako ng hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa sining ng bale. Sa edad na 5 taon, isinuot ko ang aking unang pares ng sapatos ng bale. At mula noon, walang araw na hindi ako nalubog sa training room. Pinupuri ng bawat guro ang aking talento. Pinapangarap ng aking mga magulang na maging pangunahing balerina ang kanilang anak. Maging ang Geneva Ballet Troupe ay nagsimula ng magpakita ng interes sa akin. Gumigising ako tuwing 6 ng umaga upang mag-stretching at nagpapatuloy sa pag-ehersisyo hanggang sa mapagod pagkatapos ng klase. Habang ang aking mga kaedad ay masayang naglalaro sa labas, ang aking mundo ay umiikot lamang sa malalaking salamin sa studio. Kahit basa ang aking damit sa pawis at luha, ang kaligayahan ng pagtayo sa entablado na umaayon sa musika ay hindi mailarawan ng mga salita. Ang palakpakan ng mga manonood, ang spotlight na tumatama sa akin, iyon ang lahat ng aking buhay. Ngunit ang buhay ay isang hindi mahulaan na dula. Maaaring masira ang lahat sa isang iglap. Sa edad na 18, nagkaroon ako ng matinding pinsala sa tuhod. Naputol ang aking anterior cruciate ligament sa isang dress rehearsal. Pagkatapos ng operasyon, tiningnan ako ng doktor ng malamig at sinabi ang isang malupit na pangungusap. Hindi ka na makakasayaw tulad ng dati. Ang higit sa 10 taon kong pangarap ay nawasak sa isang iglap. Talagang naisip ko na bumabagsak ang langit sa aking ulo. Sa loob ng 1 buong buwan, nagkulong ako sa aking silid at umiyak hanggang sa maubos ang aking luha. Walang nagawa ang aking mga magulang upang mapawi ang matinding sakit na ito. Pagkatapos, isang araw, aksidenteng nakita ko ang isang larawan ng isang modelo na nakasuot ng damit na inspirasyon ng bale sa isang fashion magazine. Ang larawan ay napakaganda na nagpahanga sa akin. Isang kislap ng ideya ang sumulpot sa aking isip. Kahit hindi na ako makasayaw, maaari pa rin akong lumikha ng kagandahang ito, hindi ba? Kaya't lumipat ako sa larangan ng fashion designing. Ang aking kaalaman sa paggalaw ng katawan at ang aking pagiging sensitibo sa kagandahan na binuo sa loob ng mga tao ng bale ay lubos na nakatulong sa akin. Sa edad na 20, isinagawa ko ang aking unang solo exhibition. Sa edad na 22, buong pagmamalaki akong lumahok sa Paris Fashion Week at nagsimula ng kilalanin ang aking pangalan sa marangyang mundo ng fashion sa Europa. Kasabay ng buhay na iyon, palagi kong dala ang isang kakaibang pagkahumaling sa kulturang Pilipino. Mula pagkabata, mahilig ako sa masiglang ritmo ng OPM at sa malumanay na balades ng musikang Pilipino. Punong-puno ng poster ng mga artistang Pilipino at mga magagandang tanawin ng perlas ng silangan ang aking silid. Madalas akong tuksuhin ng aking mga kaibigan na, "Dapat siguro, sa Pilipinas ka ipinanganak, Alana." Masigasig akong nanonood ng mga teleseryeng Pilipino. Sa bawat tapos ko ng isang nakakaantig na drama pampamilya, umiiyak ako ng 2 araw na maga ang aking mga mata. Hindi ko pinalalampas ang anumang episode at sinubukan ko pangang matuto ng Tagalog. Nagsimula sa ilang salita, unti-unti ay nakakapagkomunikasyon na ako ng mga pangunahing pangungusap. Ako rin ay isang malaking tagahanga ng lutuing Pilipino. Sa Geneva,
Mayroon lamang iilang Pilipinong restaurant at kilalang kilala ko ang lahat ng iyon. Gustong-gusto ko ang lasa ng adobong may sarsa, ang sinigang na maasim, ang lechon na malutong at lalo na ang matapang na kape barako. Sa bawat tikim ko ng mga pagkain na iyon, sinasabi ko sa aking sarili, isang araw, tiyak na makakarating ako sa Pilipinas. Madalas magbiro ang aking mga malalapit na kaibigang Swiss na mayroon akong tunay na kaluluwang Pilipino. Ngunit ang mga tahimik at masayang araw na iyon ay nagsimulang magkawatak-watak ng biglaan. Noong nakaraang tagsibol, nagsimulang lumitaw ang kakaibang sintomas sa aking katawan. Sa simula ay maliliit lamang na bagay tulad ng pagkalimot kung aling sketch ang ginagawa ko o tuluyan ng nakakalimutan ang appointment sa isang matalik na kaibigan dahil blanko ang aking isip. Sa edad na 25, nagpakita na ako ng mga sintomas ng pagkawala ng memorya na karaniwan sa matatanda. Sinabi ko sa sarili ko, siguro dahil sa matinding stress sa trabaho at hindi ko gaanong pinansin, ngunit mabilis na lumala ang lahat. Isang araw, hawak ko ang lapis upang mag-drawing, ngunit natulala lamang ako sa kawalan ng higit sa isang oras. Nang magising ako, ang scratch paper sa aking harapan ay puno ng kakaiba, nakakatakot at nakakakilabot na mga guhit. Sa ibang pagkakataon, naglalakad ako sa kalye ngunit bigla akong huminto, labis na naguguluhan dahil hindi ko maalala kung nasaan ako o saan ako patungo. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay nangyari habang kasama ko si David, ang aking fiancé. Si David ang aking unang pag-ibig. Nagsimula kaming mag-date noong 20 taong gulang ako. Palagi kong iniisip na siya ang huling hantungan ng aking buhay. Si David Santos, matangkad, guwapo, at nagtatrabaho sa isang kilalang bangko, isang matagumpay at maaasahang lalaki. Noong nakaraang tag-init, nang lumuhod siya upang mag-propose, lubos akong naligayahan. Ngunit isang gabi, habang nagdi-dinner kami sa isang magandang restaurant sa ilalim ng candlelight, bigla akong inatake ng matinding kumbulsyon at bumagsak sa sahig. May isip mo ba kung gaano kalaki ang pagkabigla ni David? Patuloy siyang sumisigaw, "Alana, Alana," at mahigpit akong niyakap. Ang nakakabagabag na senaryo na iyon ay nanatili pa rin sa aking isip. Dali-dali siyang tumawag ng ambulansya at dinala ako sa ospital. At doon, nagsimula ang tunay na bangungot. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang malupit na katotohanan tungkol sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Switzerland. Sa emergency room, hindi ka agad makakakita ng espesyalista. Una, kailangan mong dumaan sa iyong family doctor, pagkatapos ay humingi ng referral sa ospital ng estado. At doon ka lang makakapila para sa appointment sa isang espesyalista sa isang higher-level university hospital. Naubos ko ang 1 buwan at kalahati para lang makakita ng neurologist. 1 buwan at kalahati. Sa loob ng mahabang panahong iyon, hindi ako iniwan ng mga sintomas. Lalong lumala ang pagkawala ng memorya at inatake ako ng kumbulsyon ng ilang beses sa 1 linggo. Kailangang paulit-ulit akong buhatin ni David sa emergency room. Ngunit ang mga duty doctor ay paulit-ulit lamang ang walang kaluluwang refrain. Kailangan mong maghintay para makita ang espesyalista. Ang higit na ikinagulat ko ay ang napakalaking gastos sa medikal. Isang MRI lang ay nagkakahalaga ng 3 Swiss francs, na katumbas ng mahigit 200,000 piso. Isang araw ng pananatili sa ospital ay nagkakahalaga ng 150 Swiss francs, halos 100,000 piso. Ang pinakapangunahing pagsusuri sa dugo at ihi ay nagkakahalaga rin ng daan-daang francs. Minsan, kailangan mo pa ring mag-appointment para makapasok sa emergency. Kung tunay na sitwasyon ng buhay at kamatayan, ano ang mangyayari sa pasyente? Hindi ko lubos maintindihan ang sistemang ito. Sa wakas, dumating ang araw na nakilala ko ang neurologist, ngunit tiningnan lang niya ako nang wala pang 5 minuto at walang pakialam na sinabi na kailangan pa ng karagdagang pagsusuri. Inutusan niya ang EEG, spinal tap at genetic testing. Bawat kategorya ng pagsusuri ay nangangailangan pa ng ilang linggong paghihintay para sa scheduling. Ngunit ang pinakawalang katwiran at pinakamalupit ay darating pa. Matapos ang maraming buwan ng paggawa ng lahat ng uri ng pagsusuri, ang hatol ng doktor ay naging isang pilat na bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Ang sakit mo ay isang uri ng demensya na walang lunas.
Marahil ay mayroon ka na lamang 1 taon upang mabuhay. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, blanko ang aking isip. Ang aking 25 taong makulay na buhay ay ngayoy nasa isang countdown na mayroon na lamang 365 araw. Totoo ba iyan, Doktor? Nag-aalangan kong tanong na may luha sa aking mga mata, ngunit sumagot lamang ang doktor ng walang emosyon at mekanikal. Ikinalulungkot ko, ganoon ang katotohanan. Napakaraming pangarap, napakaraming disenyo na hindi natapos, napakaraming taong mahal ko at napakaraming bagay na gusto kong gawin. Hatulan ng kamatayan na mayroon lamang 1 maikling taon, talagang hindi ko matanggap. Ang higit na nagtulak sa akin sa kailaliman ng pagkabigo ay ang stereotypical na saloobin ng mga medical na profesional sa Switzerland. Nagtatrabaho sila tulad ng mga nabasag na makina. Ang departamento ng neurology ay nakatitig lamang sa mga imahe ng pelikula, ang neurosurgery department ay nagbabasa lamang ng mga tuyong ulat. Ang immunology department ay gumagawa ng iba pang pagsusuri nang walang koneksyon o pagpapalitan ng impormasyon sa isa't isa. Nang desperado kong itanong kung mayroon pa bang ibang paraan ng paggamot, sinagot lang nila ng maikli, "Bumalik ka rito pagkatapos ng 6 na buwan." Ang aking fiancé, si David, sa simula ay nangako na mahigpit niyang hahawakan ang aking kamay hanggang sa huling yugto ng aking buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang umiwas. Ang gastos sa paggamot na umabot sa daan-daang milyong piso bawat buwan ay naging isang napakalaking pasanin. At higit sa lahat, ang pressure na magpakasal sa isang babaeng nagkakaroon ng demensya at malapit ng mamatay ay tila lumampas sa kanyang kakayahang tiisin. 3 buwan pagkatapos ng diagnosis, kinansela namin ang aming engagement. Patawad, hindi pa ako handa para dito. Sa sandaling narinig ko ang sinabi ni David, naramdaman ko na parang tinalikuran ako ng buong mundo. Lubos ding nalulungkot ang aking mga magulang, hindi alam kung paano ako pigilan. Ang aking ama ay tumakbo sa kung saan-saan, sinusubukang humanap ng ibang mga doktor. Ngunit ang lahat ng ospital sa Switzerland ay nagbigay ng parehong malamig na conclusion. Ang aking ina ay umiiyak ng palihim araw-araw. Ang kapaligiran sa bahay ay madilim, malungkot, tulad ng isang tahimik na libing. Ngunit alam niyo ba, kahit sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa, mayroon pa rin akong matinding pagnanais, ang Pilipinas. Kung ang aking buhay ay talagang mayroon na lamang 1 maikling taon, gugugulin ko ang buong huling panahon na iyon sa lugar na palaging hinahangad ng aking kaluluwa, ang bansang Pilipinas, sa aking mga pangarap. Gusto kong mamuhay ng pinakamagagandang araw doon. Gusto kong malubog sa mga acoustic night, sa maliliit na kapehan, kumain ng busog sa sikat na street food at gamitin ang Tagalog na natutunan ko upang makipag-usap sa mga hindi kilalang tao. Mariing tinutulan ng aking mga magulang, sumigaw sila. Napakasakit mo na. Ano ang plano mong gawin sa isang malayong bansa sa Timog Silangang Asya? Pinilit din akong pigilan ng mga doktor ng Switzerland, binabalaan na lubhang mapanganib ang long-haul flight at walang nakakaalam kung anong masama ang maaaring mangyari. Natatakot sila na atakihin ako ng kumbulsyon sa isang banyagang bansa na walang kamag-anak, ngunit matatag ang aking kalooban tulad ng isang bato. Sa halip na matuyo at maghintay ng kamatayan na kumakatok sa isang malamig na puting silid ng ospital, mas gugustuhin kong gamitin ang aking natitirang lakas upang mamuhay ng isang makulay na buhay sa Pilipinas. Buong tapang kong ipinahayag, mamamatay ako sa Pilipinas. I-freeze ko ang aking bank account, inayos ang aking bahay, at nagdaos ng isang maliit na party upang magpaalam sa lahat ng aking mga kaibigan. Alam ng lahat na ito ang aking paglalakbay na walang pagbabalik. Sa aking sarili, ipinangako ko na manonood ako ng mga palabas, kakain ng pinakamasasarap na pagkain, pagmamasdan ang kahangahangang kagandahan ng Palawan, ang abalang buhay ng Maynila, at pagkatapos ay ipipikit ang aking mga mata ng mapayapa. Noong nakaraang taglagas, dinala ko ang aking malaking maleta at sumakay sa flight patungong Maynila. Sa loob ng mahigit 15 oras na mahabang biyahe, hinawakan ko ang aklat na Self-Study Tagalog sa aking kamay. Nagtela kung gaano karami pang pagkakataon ang mayroon ako upang sambitin ang mga magagandang tunog na ito. Sa panahong iyon, hindi ko lubos na inakala na lumilipad ako patungo sa pinakadakilang himala ng aking buhay.
Mula sa sandaling tumapak ako sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, nabigla ako sa kakaibang pakiramdam ng init. Ang mga staff ng airport ay hindi lang mahusay mag-English, kundi gumamit din ng kaunting Tagalog na may napakakaibigang saloobin, nakangiti at buong pusong gumabay sa akin. Ang mga makukulay na karatula, ang mga bilinggual na anunsyo sa English-Filipino ay napakalinaw. Sa Switzerland, kahit may 4 na opisyal na wika, ang katotohanan ay isang wika lang ang ginagamit sa bawat rehiyon at medyo sarado sila. Ngunit ang Pilipinas ay nagbukas ng mga bisig upang alagaan ang mga dayuhan ng may labis na malasakit. Habang nakasakay sa taxi mula sa airport patungo sa sentro ng lungsod, pinagmamasdan ang abalang daloy ng trapiko. Ang matataas na puno na nakikita sa bintana, talagang naramdaman kong nakarating na ako sa Pilipinas. Ang mga abalang tanawin na nakita ko lamang sa screen ng TV ay naroroon na ngayon sa harap ng aking mga mata. Ang pakiramdam na iyon ay nakakaantig at mahiwaga. Nag-book ako ng isang maliit at magandang hotel na malapit sa Quiapo Market. Nang makita ng may-ari ng hotel na hindi pa ako gaanong mahusay magtagalog, lumipat siya sa English ng may pag-aalala. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, sabihin mo lang sa amin anumang oras, ha? Dadalhin ka namin sa pinakamagandang ospital malapit dito. Nang marinig ko ang simple ngunit mainit na pahayag na iyon, isang mainit na hangin ang dumaloy sa aking puso na nagpangiti sa akin ng may luha. Ang unang mga araw ay lumipas na parang panaginip. Sumama ako sa abalang daloy ng mga tao sa Roxas Boulevard, masayang pinapanood ang mga kabataan na nagtatanghal ng street art, at sumayaw pa ako sa tugtog at itinuro sa aking mga bagong kaibigang Pilipino ang ilang pangunahing galaw ng bale. Nang nahihiya akong magpasalamat sa Tagalog sa isang kapehan sa gilid ng kalsada, ngumiti ng malapad ang may-ari at nagtaas ng hinlalaki bilang papuri sa akin. Bawat araw ay isang kahanga-hangang pagtuklas. Ang liempo, isaw na binili sa gilid ng kalsada ay malutong, mainit, ang platong silog meals ay amoy sarap. Ang malambot na kanin ay bumubuo ng perpektong timpla sa matamis at maasim na suka. Habang kumakain ako, lalo akong nagkakagusto. Lahat ay katulad ng mga pinagnanasaan ko ng manood ng mga teleserye. Nag-shopping ako sa Bonifacio High Street, binisita ang National Museum of Fine Arts at umakyat sa observation deck ng Grand Hyatt Manila upang tanawin ang buong lungsod. Bawat araw, tumutuklas ako ng bagong sulok. Dahil dito, naramdaman ko na ito ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi ka pani-paniwala, isang tao sa Switzerland na alam lang ang daan mula bahay patungo sa ospital ay nakakangiti ng maliwanag sa malayo. Ngunit pagdating ng ika-5 araw, nangyari ang kinatatakutan ko. Nakikilahok ako sa isang aerobic dance session kasama ang matatandang lalaki at babae sa Roxas Boulevard, maaga sa umaga habang ako'y lubog sa masiglang musika. Isang matinding pananakit ng ulo ang sumakit sa akin, parang binubuhat ng martilyo. Umikot ang mundo, at inatake ako ng matinding kumbulsyon at bumagsak sa sahig. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang aking kamalayan, isang pag-iisip ang sumagi sa aking isip. Ganito pala magtatapos ang buhay ko sa Pilipinas? Ngunit mga kaibigan, sa kritikal na sandaling ito, isang dakilang bagay ang nagsimula. Nang unti-unti kong idilat ang aking mga mata, bumungad sa akin ang puting kisame. Nasaan ako? Nang unti-unting bumalik ang aking kamalayan, tumingin ako sa paligid. Malinaw na ito ay isang ospital, ngunit wala itong malamig at nakakatakot na hangin tulad ng sa Switzerland. Nakaupo sa tabi ng aking kama ay isang matangkad na lalaking nakasuot ng puting laboratory coat na may matatag ngunit mainit na tingin sa kanyang mga mata. Kamusta? Gising na kayo. Ako si Dr. Marco de la Cruz, isang urologist sa Philippine General Hospital, PGH sa Maynila. Nawalan ka ng malay sa Roxas Boulevard. Aksidente akong naroon at agad kitang binigyan ng first aid. Nang marinig ko iyon, talagang nabigla ako. Sa aking bansang Switzerland, ang makakita ng espesyalista agad sa emergency room ay isang pangarap lamang. Ngunit dito, isang hindi kilalang dayuhan na nawalan ng malay sa kalye ay agad na tinulungan ng isang mahusay na neurologist at sinamahan pa sa kanyang kama sa ospital. Talagang isang sitwasyon na hindi ko inaasahan, hindi ko lubos maintindihan. Nagpapasalamat ako sa iyo, Doktor.
Ngunit magkano kaya ang halaga ng paggamot dito? Tanong ko ng may matinding pag-aalala. Sa Switzerland, sa sandaling tumapak ka sa emergency room, libo-libong francs na ang mawawala. Ngumiti si Dr. De La Cruz, isang kamangha-manghang ngiti na nagpapawi ng pag-aalala. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Kahit nadayuhan ka sa isang emergency na sitwasyon na nagbabanta sa buhay, tutulungan ka ng sistemang pangkalusugan ng Pilipinas ng mabilis at may makatwirang gastos ng walang diskriminasyon. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Sa aming bansa, kung wala kang high-end na insurance, mahirap ka pang makalusot sa screening ng emergency room. Ngayon, agad akong magpapatuloy sa mas detalyadong pagsusuri. Sa aming ospital, ang CT scan at MRI ay bukas 24,000 petong. Nang marinig ko ang sinabi ni Dr. De La Cruz, muli akong nabigla. Sa bansang tinaguriang advanced tulad ng Switzerland, kailangan kong maghintay ng buong buwan bago makapagpa-MRI. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang sorpresa. Taos-puso kong sinabi sa doktor na sa Switzerland, na-diagnose ako na may Creutzfeldt-Jakob disease, isang uri ng demensya na walang lunas. Nang marinig niya iyon, agad na sumeryoso ang mukha ni Dr. De La Cruz. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iisip at profesional na pagdududa. Pinagdududahan ko ang katumpakan ng diagnosis na iyan. Mula sa mga clinical symptoms na naobserbahan ko nang nawalan ka ng malay at nang bumalik ang iyong kamalayan, maraming mga punto ang nagkakasalungatan. Ito ay lubhang abnormal. Ang mga sintomas na ito ay hindi katulad ng isang natural na neurodegenerative disease. Ang kanyang pagiging mapagpasya ay nagpabigla sa akin at sa loob lamang ng 2 oras natapos ang lahat ng mahahalagang pagsusuri, MRI ng utak, spinal tap at biochemical blood test. Ang mga item na sa Switzerland ay kailangan kong maghintay ng mahabang buwan. Sa Pilipinas ay mabilis na natapos sa loob lamang ng isang umaga. Ito ay tulad ng isang himala ng bilis. Sa proseso ng pagsusuri, isang detalye ang labis na humanga sa akin habang itinutulak ang stretcher patungo sa MRI room. Sinabi ni Dr. De La Cruz, ang aming integrated AI diagnostic imaging system ay world-class. Upang makabuo ng pinakatumpak na conclusion, gagamitin namin ang pinakamodernong makina na sinamahan ng AI analysis. AI system na sumusuporta sa medical diagnosis? Hindi ko pa naririnig na binanggit ito ng sinumang doktor sa Switzerland. Hindi ko inakala na ang teknolohiyang medikal ng Pilipinas ay lubhang advanced at mabilis na naisasagawa. Matapos ang mga pagsusuri, habang pagod akong naghihintay ng resulta, isang mahiwagang sandali ng pakikipagkapwa-tao ang nagpainit sa aking puso. Isang lola na nakahiga sa katabing kama ang dahan-dahang lumapit, hawak ang isang maingat na binalatang mansanas. Dayuhan ka, mag-isa ka sa ospital, walang pamilyang nag-aalaga. Siguro nalulungkot at natatakot ka, hindi ba? Sinabi ni Lola at inabot sa akin ang mansanas. Lola, maraming salamat po. Pero bakit po kayo mabait sa isang dayuhan tulad ko? Tanong ko kay Lola gamit ang isang voice translation app sa aking telepono. Ngumiti si Lola, ang kanyang mga mata ay kulubot, ngunit napakabait. Ikaw ay bisita sa aming bahay, sa aming bansa. Natural lang na alagaan ka ng mga Pilipino. Lalo na kung may sakit na tulad nito, mas kailangan ng mga tao na magtulungan at magmahalan, hija. Sa sandaling iyon, isang binata mula sa katabing silid ng pasyente ang lumapit din. Hawak ang isang mainit na mangkok ng lugaw. Nagbabalatong po si nanay ng lugaw na nilaga. Kainin mo po para mainitan ang tiyan at bumalik agad ang iyong lakas. Maingat niyang inilagay ang mangkok ng lugaw sa mesa at magiliw akong tinuruan kung paano gumamit ng kutsara. Maya-maya, isa pang ate ang nagdala ng ilang mainit na pandesal. Ang mga senaryong ito ay hinding-hindi kailanman mangyayari sa Switzerland. Paano posible na ang mga pasyente at kanilang pamilya na hindi magkakilala ay magbahagi ng pagkain at mag-alagaan tulad ng magkakapatid? Bakit po kayong mga Pilipino ay napakabait? Tanong ko nang may luha sa aking mga mata. Sumagot ang binata sa medyo baluktot na English, ngunit taos-puso dahil sa Pilipinas, nabubuhay kami sa diwa ng bayanihan. Sabi nila,
kung may kailangan, magtulungan. Magkasama sa sakit sa ospital, tulungan kung anuman ang maitutulong. Ibahagi ang kaligayahan, pasanin ang kalungkutan. Ito ang aming kultura. Ngunit ang hindi rin gaanong nakakagulat sa akin ay ang saloobin ng mga doktor at nurse. Si Dr. De La Cruz, kahit tapos na ang kanyang shift sa gabi, ay nanatili pa rin sa ospital upang hintayin ang resulta ng aking pagsusuri. Doktor, bakit po kayo nandito pa rin ng ganito kagabi? Tanong ko ng may pag-aalala. Mahinahon siyang sumagot, dahil nag-aalala ako sa aking pasyente. Ang manatili at suriin ang kondisyon ng pasyente pagkatapos ng oras ng trabaho ay normal para sa aming mga doktor. Ganoon din ang mga nurse. Sa bawat sandali, dumadaan sila at nagtatanong, Alana, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Tapos mo na ba ang lugaw? Kung may masakit o hindi ka komportable saan man, pindutin mo lang ang bell para tawagin kami ha? Inalagaan nila ako ng may pag-aalala na parang magkakapatid sa pamilya. Sa aming bansa, ang mga doktor ay nagtatrabaho lamang sa mahigpit na oras ng opisina. Kung ang pangunahing doktor mo ay nagbakasyon, huwag kang umasang makahanap agad ng kapalit. Ngunit sa Pilipinas, ang dedikasyon ay hindi limitado ng orasan. Lubos akong nabigla nito. At pagkatapos, dumating ang sandali na magpapasiya sa aking kapalaran, dumating na ang resulta ng pagsusuri. Pumasok si Dr. De La Cruz sa silid, ang kanyang mukha ay sumisikat sa hindi maitatagong pagkasabik. Alana, ang resulta ng pagsusuri ay talagang isang pagbabago. Ang hatol ng ospital sa Switzerland ay lubusang mali. Ang sakit mo ay autoimmune encephalitis at ito ay lubusang magagamot. Buong tiwala at malakas na sinabi ni Dr. De La Cruz. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, naramdaman ko na parang bumabaliktad ang buong universo. Hindi ba ito isang sakit na walang lunas? Talaga bang magagamot ito, Doktor? Oo, ito ay eksaktong NMDA receptor antibody-mediated autoimmune encephalitis. Ito ay isang sakit na may kaugnayan sa immune system at may 80% na tsansa ng paggaling kung maayos ang interbensyon ayon sa protocol. Nang marinig ko ang sinabi ng doktor, napaiyak ako ng malakas, luha ng kalayaan, ng isang buhay na muling nabuhay mula sa kamatayan, ngunit ang pinakamagagandang bagay tungkol sa Philippine medicine ay hindi pa doon nagtatapos. Ang aming ospital ay agad na magtatatag ng isang multidisciplinary diagnostic council na binubuo ng neurology, clinical immunology, rehabilitation, nutritionists at psychologists. Lahat ng nangungunang eksperto ay magsasama-sama upang bumuo ng pinakamahusay na plano sa paggamot para sa iyo, Multidisciplinary Council. Nagulat ako, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang terminong ito. Tama, iyan ang pangunahing lakas ng Philippine healthcare, buong pagmamalaking paliwanag ni Dr. De La Cruz. Sa Switzerland, maaring hiwalay ang pagpapatakbo ng mga departamento, ngunit dito, tinatanggal ang lahat ng hadlang ng mga departamento. Lahat ng doktor ay magsasama-sama para sa iisang layunin, iligtas ang buhay ng pasyente. Eksaktong 2 araw pagkatapos, naganap ang multidisciplinary consultation, neurology, immunology, rehabilitation, psychiatry, at nutrition. 7 propesor at nangungunang doktor ang nagpulong ng ilang oras para lang balangkasin ang daan para mabuhay ako. Isang napakagandang koordinasyon na hindi ko man lang pinangarap sa Switzerland. At alam niyo ba, ang halaga para sa buong komplikadong serye ng pagsusuri na ito sa Pilipinas ay hindi ka pani-paniwala, hindi ito umabot sa 1/10 ng halaga na kailangan kong bayaran sa Switzerland. Bulong ko ng may matinding pagtataka. Ngumiti ng mahinahon si Dr. De La Cruz. Iyan ay dahil mayroon kaming community-oriented healthcare system sa Pilipinas. Dagdag pa, ang immunotherapy na ginagamit namin para sa iyo ay kasalukuyang lubos na pinahahalagahan ng mga eksperto sa Europa. Ang Philippine medicine ay patuloy na nag-integrate at nag-a-update ng mga pinaka-advanced na protocol sa mundo. Kinagabihan, nanginginig kong tinawagan si Maria, ang aking pinakamatalik na kaibigan sa Switzerland, sa video call. Maria, naligtas ako. Ang ospital sa Switzerland ay nagkamali ng diagnosis. Talaga? Diyos ko, pero okay ba ang ospital dyan? Siguro luma at luma na.
Tanong ni Maria ng may pagdududa. Hindi. Nagpapaligsahan ang mga pamilya ng ibang pasyente na alagaan ako. Ang mga doktor at nurse ay 25 na narito para itong isang malaking pamilya. Ibinabahagi ng lahat ang bawat piraso ng pagkain. Ang aking doktor ay nanatili pa nga pagkatapos ng oras ng trabaho upang subaybayan ang aking kondisyon. Nagpakita ng pagkadismaya si Maria. Hindi ba iyan panghihimasok sa privacy at ang gastos? Hindi umabot sa 1/10 ng gastos sa Switzerland, kaibigan. Ngunit mas mahusay ang antas ng paggamot. Nanahimik si Maria. Malinaw na hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Dahil sa isip ng mga Westerner na tulad niya, ang Switzerland ay palaging ang walang kapantay na santuwaryo ng pandaigdigang medisina. Naganap ang proseso ng paggamot at lumitaw ang mga kahanga-hangang pagbabago araw-araw. Unti-unting bumalik ang aking memorya, nawala ang mga ulap sa aking utak, ang dalas ng mga kumbulsyon ay kapansine-pansing nabawasan at tuluyang nawala. Nang makita kong nabuhay muli ang aking katawan, bumuhos ang walang hanggang pasasalamat sa akin. Sa paglipas ng mga araw, lalo kong naramdaman ang alab ng profesionalismo at ang mapagpakumbabang puso ni Dr. De La Cruz. Hindi lang niya ako ginamot, kundi masigasig din niyang pinag-aralan ang aking kaso upang mahanap ang pinakamainam na dosis ng gamot. Dr. De La Cruz, bakit po kayo piniling maging doktor? Isang hapon, mahinahon kong tinanong siya. Huminto siya sa pagsulat at tiningnan ako ng may malalim na tingin. Kapag nakikita ko ang isang pasyente na bumalik mula sa bingit ng kamatayan, malusog at nakangiti ng maliwanag, nakakaramdam ako ng matinding pagmamalaki, lalo na sa mga kaso tulad mo, Alana. Isang taong nagdusa ng matinding sakit dahil sa maling diagnosis, ang makita kang makatanggap ng tamang protocol at muling mabuhay, nagbibigay iyon sa akin ng kaligayahang walang kapantay. Sa sandaling tinawag niya akong iyo sa halip na ikaw tulad ng dati, tila tumalon ang aking puso. Ang hangganan sa pagitan ng doktor at pasyente ay tila naglaho, nagbigay daan sa isang napaka-espesyal na damdamin na dahan-dahang namumukadkad. Pagdating ng unang buwan ng paggamot, nakatanggap ako ng isang nakakagulat na tawag. Si David, ang aking taksil na fiancé sa Switzerland, ay kusang loob na nakipag-ugnayan. Alana, talagang gumaling ka na ba? Ang sakit na hindi magamot ng Swiss medical community ay gumaling sa Pilipinas? Kaya, ano ba talaga ang nawala sa atin? Nauutal siya, ang kanyang tinig ay puno ng panghihinayang at pagsisisi. Lubos ding nabigla ang aking mga magulang sa aming bansa. Ganoon na ba kataas ang antas ng Philippine healthcare? Samantalang ganoon naman kababa ang gastos, ang sakit na sumakop sa aming yaman sa Switzerland ngunit hindi natapos ay naresolba ng maayos sa Pilipinas. Anong pagkakamali ang nagawa natin? Bulalas ng aking ama nang may matinding pagsisisi. Lalong lumala ang reaksyon ni David. Paulit-ulit siyang nag-text na humihingi ng tawad. Maari ba tayong magkita ulit at magsimulang muli, Sinta? Ngunit paano pa makakapagpabago ang huling salita ni David sa aking puso? Lubhang matatag ang aking isip. Si David ay duwag na iniwan ako nang ako'y malapit na sa kamatayan, samantalang si Dr. De La Cruz, isang estranghero sa kabilang panig ng mundo, ay matatag na nanatili sa aking tabi sa pinakamadilim na sandali. Nayanig din ang reaksyon ng aking mga kaibigan sa Switzerland. Alana, nabuhay ka talaga. Ganoon ba kagaling ang Philippine healthcare? Hindi ka panipaniwala, kung magkasakit tayo, siguro kailangan nating lumipad patungong Pilipinas. Pagpasok ng ika-5 buwan ng treatment protocol, personal na lumipad ang aking mga magulang patungong Pilipinas. Sinabi nilang gusto nilang personal na masaksihan ang malusog na anyo ng kanilang anak na minsan nang nahatulan ng kamatayan at ang kanilang reaksyon nang tumapak sila sa Philippine General Hospital, PGH. Sa Maynila ay talagang isang kamangha-manghang pagtuklas. Hindi pa ako nakakita ng isang sistema ng pangangalagang pangkalusugan na gumagana ng napakakinis, epektibo at moderno, bulalas ng aking ama habang bumibisita sa interdisciplinary consultation room at personal na nasasaksihan ang mga makabagong kagamitan sa pagsusuri. Kinailangan nilang aminin na ito ay mas mahusay kaysa sa kanilang masamang karanasan sa Switzerland. Ngunit ang higit na nakapagpabigla
at nagpaiyak sa aking mga magulang ay ang mainit na kapaligiran ng pakikipagkapwa-tao dito. Sa Switzerland, hinding-hindi kailanman magkakaroon ng ganitong malasakit at pagiging malapit. Inaalagaan ng mga Pilipino ang aming anak na parang sariling dugo at laman. Naluha ang aking ina habang yakap ako. Sinalubong ni Dr. De La Cruz ang aking mga magulang ng may kagandahang asal at kababaang loob na karaniwan sa mga Pilipino. Si Alana ay isang napakatapang na babae. Siya ay nakabawi ng kahanga-hanga dahil hindi siya sumuko sa kanyang kapalaran at nagtiwala sa Philippine medicine. Mahinahon din niyang ipinaliwanag sa aking mga magulang ang kahanga-hangang pag-unlad ng medikal na sektor sa bansa. Malakas ang pamumuhunan sa pananaliksik sa medisina sa Pilipinas. Ang mga immunotherapy na ginagamit namin ay kasalukuyang nangunguna sa trend at kinikilala ng maraming kasamahan sa Europa. Lubos na nakumbinsi ang aking mga magulang. Minsan silang buong pagmamalaking nag-isip na ang Switzerland ang pinakamataas sa mundo, ngunit ipinakita ng malupit na katotohanan ang kabaligtaran. Nanguna ang Pilipinas sa pagsasama-sama ng modernong teknolohiya at etika ng medikal na tao. Iyan ang katotohanan na kailangan nilang tanggapin ng may paggalang at pagkatapos isang napakalaking pagbabago na lumampas sa lahat ng inaasahan ang nangyari sa ika-6 na buwan. Lahat ng aking mga resulta ng pagsusuri ay bumalik sa perpektong ligtas na antas. Ang MRI scan ng aking utak ay malinaw, wala nang anumang bakas ng pinsala. Ang mga inflammatory markers sa aking dugo ay bumaba sa normal na antas ng isang malusog na tao. Binabati kita, Alana, ganap kang gumaling. Nang ipahayag ni Dr. De La Cruz ang balitang iyon na may ngiting kasinliwanag ng araw, inakala kong lumulutang ako sa isang napakagandang panaginip. Ngunit ang naghihintay sa akin sa hinaharap ay mas dakila pa kaysa sa anunsyo ng aking paggaling. Ang aking kamangha-manghang kwento ng pagkabuhay muli ay lumabas sa front page ng mga lokal na pahayagan sa Switzerland at naging isang media sensation sa buong Europa. Ang headline ng artikulo ay nakabold, Swiss teenager, na-diagnose na may walang lunas, na sakit, nakabawi ng kamangha-mangha sa Pilipinas. Ang global media ay nagsimulang magbigay ng atensyon. Sumabog ang mga komento. Hindi ka panipaniwala ang medical technology ng Pilipinas na umabot sa ganoong mataas na pamantayan. Ang AI-assisted diagnostic system ng Pilipinas na pumipigil sa mga pagkakamali ay kailangang ipatupad sa Europa. Sa gitna ng pagdagsa ng kasikatan na iyon, ang pinakamalaking nakapagpabigla sa akin ay nagmula sa mga ordinaryong tao sa ospital. Ang lola na madalas magbahagi ng pagkain sa akin ay mahigpit na hinawakan ang aking kamay sa araw ng aking paglabas. Ito ang numero ng telepono ng aking anak. Mula ngayon, kung makaranas ka ng anumang paghihirap sa Pilipinas na ito, tawagan mo lang ako, ha? Inabot ni Lola sa akin ang isang maliit na lukot na piraso ng papel na puno ng kabaitan. Salamat po, Lola. 1,000 salamat po. Hindi lang po ako nakahanap ng buhay mula sa pinakamahuhusay na medikal na profesional sa mundo, kundi nakahanap din po ako ng tunay na pamilya sa Pilipinas. Humagulgol ako habang niyayakap si Lola. Idinampi ni Lola ang kanyang payat na kamay upang punasan ang aking mga luha. Masaya ako na gumaling ka na, Alana. Tandaan mo, anak, ang Pilipinas ang pangalawang tahanan mo ngayon. Sa gitna ng matinding kaligayahan na iyon, binigyan ako ni Dr. De La Cruz ng isang espesyal na alok. Alana, handa ka bang maging tulay upang ipalaganap ang lakas ng Philippine healthcare sa mundo? Kung malalaman ng maraming tao ang iyong kwento, libu-libong pasyente na may maling diagnosis ang magkakaroon ng pagkakataong maligtas. Nabatid ko na ito ang aking misyon sa buhay. Kung ang mga taong naghihirap sa kawalan ng pag-asa dahil sa maling diagnosis ng Western medical system, tulad ko, ay makakapunta sa Pilipinas at maligtas, gaano iyon kadakila. Kaya nagpasya akong manatili sa Pilipinas upang muling buuin ang aking buhay. At kasabay nito, buong puso akong maglilingkod sa pagpapakalat ng kahanga-hangang medisina rito. At sa kaibuturan ng aking puso, hinangad ko rin na lumampas pa sa aming relasyon sa aking tagapagligtas, si Dr. De La Cruz. Pagkatapos kong lumabas sa ospital, sunod-sunod na nangyari ang mga kamangha-manghang kaganapan. Ang paghahanap ng internasyonal na media,
ang pagpirma ng kasunduan sa pakikipagtulungan sa Medina at higit sa lahat, ang aming kwento ng pag-ibig na parang fairy tale ni Dr. De La Cruz. Ang aming unang romantikong date ay naganap sa isang rooftop restaurant na nakatanaw sa Manila Bay. Inihatid niya ako sa Manila Baywalk habang lumulubog ang araw. Ang kulay pula ng hapon ay nagpula sa buong ilog, napakaganda na parang isang oil painting. Sa panahong ito noong nakaraang taon, nakahiga ako sa kama ng ospital, walang galaw at naghihintay ng kamatayan. Ngayon, nandito ako, humihinga sa hangin na ito, malusog at buo. Iyan ang pinakadakilang himala na ibinigay sa akin ng Philippine medicine. Sumandal ako sa kanyang balikat. Bumulong ng may walang hanggang pasasalamat. Dahan-dahan niyang ipinagsalikop ang aming mga daliri. Mahigpit na humawak. Ang iyong matapang at matatag na kalooban ang siyang gumawa ng himalang iyan, Alana. Ang aking kwento ay nagsimulang gamitin bilang case study sa mga internasyonal na medical conference na nakakuha ng pagkamangha mula sa academic community. Sunod-sunod na lumipad ang mga medical delegation mula Europa patungong Pilipinas upang pag-aralan ang multidisciplinary treatment model. Maging isang makasaysayang kasunduan sa pakikipagtulungan sa medisina sa pagitan ng Switzerland at Pilipinas ay opisyal na pinirmahan. Sa araw na nagpaalam ako sa ospital, ang lahat ng doktor at nurse ay pumila upang magpaalam, naluha ang head nurse. Salamat, Alana. Ang iyong katatagan ay nagdagdag ng apoy sa aming propesyon. Naway magkaroon ka ng isang mapayapa at makulay na buhay. Biro ng MRI technician, Alana, mukha kang mas maliwanag ng 100 beses ngayon kaysa sa babaeng nawalan ng malay na itinulak sa aking silid noong unang araw, ha? Mga kaibigan, naranasan nyo na ba na kayo'y nasa bingit ng pag-asa, na gustong sumuko sa lahat? Ngunit pagkatapos ay bumaba ang isang kamangha-manghang himala, ilang buwan matapos akong gumaling, isang napaka hindi inaasahang pangyayari ang naganap, nagkunwari si Dr. De La Cruz na yayain akong maglakad at ibinalik ako sa Roxas Boulevard, mismo sa lugar kung saan ako unang bumagsak. Alana, naaalala mo pa ba ito? Nang matapos siyang magsalita, bigla siyang lumuhod sa sahig. Nagsimulang magtinginan ang mga taong dumadaan. Ngunit hindi siya nag-abalang pansinin. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na velvet box, binuksan ito upang ipakita ang isang kumikinang na singsing at tiningnan ako ng may pinakamatatag at pinakamainit na tingin. Dito ka bumagsak at lumuhod ako para sa iyo dito rin. Kung iniligtas ng Philippine Healthcare ang iyong buhay, ikaw, Alana, ang nagligtas sa aking puso at kaluluwa. Will you marry me? Sa pagkakataong ito, humagulgol ako ng malakas. Luha ng lubos na kaligayahan ang bumuhos sa aking pisngi. Hindi ko kailanman inakala, kahit sa pinakamabangis kong panaginip, na makakatanggap ako ng ganitong romantikong proposal sa kalye kung saan ko binalak na mamatay. Ang malakas na palakpakan, ang sigawan ng pagbati mula sa mga mabait na taga-Maynila ay umalingaw-ngaw sa isang sulok ng kalye. Ang balita tungkol sa aming kasal ay muling sumabog sa mga pahayagan. Swiss patient. Nakatakas sa maling hatol ng kamatayan, ikinasal sa doktor na nagligtas ng kanyang buhay sa Pilipinas. Sunod-sunod na humingi ng panayam ang mga dayuhang mamamahayag at dagsa ang mga dokumentaryong film crew. Umaasa ako na ang aking kwento ay magiging parola para sa mga nalulunod sa dilim. Buong karangalan kong ginampanan ang papel ng ambassador para sa internasyonal na kampanya laban sa maling diagnosis. Ang aking misyon ay maglakbay sa buong mundo, patunayan ang kahalagahan ng tumpak na konsultasyon at ipalaganap ang kadakilaan ng Philippine healthcare system. Ang aming kasal ay napaka-espesyal. Nagsagawa kami ng isang tradisyonal na kasalang Pilipino na pinagsama sa Western style. Lumipad ang aking mga magulang at kamag-anak mula Switzerland, masayang nakasuot ng mga Filipiniana gowns. Ngunit ang higit na nakapagpaiyak sa akin ay ang pagdating ng lahat ng staff ng Philippine General Hospital. Maging ang mabait na lola na nagbigay sa akin ng mansanas ay dumalo rin gamit ang kanyang tungkod. Ngumiti si lola nang may ngiti. Masaya ako. Kayong dalawa ay talagang bagay. Ang mabait ay nakakatagpo ng kabutihan, anak. Pagkatapos ng kasal, opisyal kong natanggap ang aking permanent resident card sa Pilipinas at masayang sinimulan ang isang makulay na buhay.
Itinatag ko ang isang high-end fashion brand sa sentro ng Maynila, isang lugar kung saan ipinagdiriwang ang pagtatagpo ng mga kultura. Isinabuhay ko ang aking mga karanasan sa buhay at kamatayan, ang paggaling at ang dakilang pag-ibig na natanggap ko sa Pilipinas sa bawat hibla ng tela na nagresulta sa isang pag-usad. Ang mga disenyo na pinagsama ang lambot at kagandahan ng abaka, pinya fiber ng Pilipinas sa minimalist, eleganteng estilo na tipikal ng Swiss ay lumikha ng isang sensation sa mundo ng fashion. Sa ilalim ng konsepto ng fashion ng paggaling, malaking bahagi ng aking kita ang inilaan ko upang suportahan ang mga mahihirap na pasyente sa Pilipinas na walang kakayahang magbayad ng hospital bills. Kasabay nito, bilang isang global ambassador, nakatanggap ako ng libu-libong sulat. Nang marinig ang aking kwento, maraming dayuhang pasyente na nahihirapan sa hindi malinaw na diagnosis sa kanluran ay nagpasya na piliin ang Pilipinas bilang kanilang destinasyon. At sa katunayan, natuklasan nila ang tamang sagot sa kanilang sakit. Dahil dito, ang medical tourism wave sa Pilipinas ay mabilis na lumago. Kung mayroong sino man dyan na desperadong naghahanap ng plano upang mabuhay, pakinggan niyo ako, huwag kailanman sumuko. Ngunit ang mga pangarap ng aking asawa at ako ay hindi pa doon natatapos. Itinatag namin ni Marco ang Alana Care Center. Ito ay isang non-profit medical consultation organization na nakatuon sa mga dayuhan sa Pilipinas. Nilikha ito na may misyon na sirain ang hadlang ng wika para sa mga dayuhang pasyente. Ang sentro ay hindi lamang nagbibigay ng libreng medical consultation, kundi nagpapadala rin ng mga gabay upang tulungan sila sa mga pamamaraan sa mga ospital sa Pilipinas, nagbibigay ng mga profesional na medical interpreter, at nagbibigay ng 24/7 psychological support. Ang aming pangunahing layunin ay walang sinumang dayuhan ang dapat makaranas ng kalungkutan at takot kapag may sakit sa Pilipinas. Tulad ng naranasan ko noon, sila ay babalutan ng init. 2 taon pagkatapos ng kasal, isang mas dakilang pangarap ang nabuo. Itinatag namin ang International Fund for Preventing Misdiagnosis at ang Fund for Elite Filipino Medical Research. Ang dalawahang layunin ng organisasyon ay bumuo ng isang borderless medical diagnostic network at kasabay nito, i-export ang kahanga-hangang multidisciplinary consultation model ng Pilipinas sa buong mundo. Nagmamadali kaming iligtas ang mga inosenteng buhay. Ang fund ay matagumpay na nakabuo ng AI software para sa pagsusuri ng sakit at nag-organisa ng maraming programa sa pagpapalit ng doktor. Maraming ospital sa Europa, kabilang ang Switzerland, ang nagsimulang sumang-ayon na matuto at ipatupad ang mga pamantayan ng Philippine healthcare. At pagkatapos, 3 taon matapos ang kaganapan sa buhay at kamatayan, dumating ang pinakamatamis na bunga. Ako ay nagbuntis. Isang babae na minsan nang nahatulan ng kamatayan dahil sa brain atrophy, ay ngayon nagdadala ng isang malusog na buhay sa bansang perlas ng silangan. Hindi mo maiisip kung paano umiyak si Dr. De La Cruz nang hawak niya ang pregnancy test kit. Ang ating anak ay ipapanganak sa Pilipinas. Lalaki siya sa napakalaking pagmamahal ng lupaing ito. Niyakap niya ako ng mahigpit, naluha sa emosyon. Sa buong panahon ng pagbubuntis ko, inalagaan ako na parang reyna sa maternity ward ng ospital. Talagang humanga ako sa maternity care system ng Pilipinas. Ang mga maingat na prenatal class, ang yoga exercise para sa mga buntis, ang postpartum care center na may tradisyonal na herbal steam at hair wash methods. Lahat ay mas mainit at mas pinong 1,000 beses kaysa sa malamig na serbisyo sa Switzerland. Ang ibang mga Pilipinang buntis na nakilala ko sa waiting room ng prenatal checkup ay napakakaibigan din. Ate, mahirap ba ang prenatal checkup sa ibang bansa? Mahilig ka bang kumain ng maasim o matamis? Mamaya, ituturo ko sa iyo ang masarap na bilihan. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang kami, ha? Tinuruan nila ako kung paano magpakulo ng dahon para ipampaligo sa bagong silang na sanggol, kung paano gumamit ng dahon ng buyo na akma sa mga Pilipinang ina. Sa bawat umaga na gumigising ako, nakatayo sa harap ng salamin at hinihimas ang lumalaki kong tiyan, naluha ako at sinabi sa aking sarili, dumating ako sa Pilipinas para mamatay. Ngunit sa huli, natuklasan ko ang tunay na buhay.
Natuklasan ko ang pinakamaliwanag na pag-ibig, ang pinakataos-pusong pagkakaibigan, ang pinakamainit na pakikipagkapwa-tao, at ang pinakamahusay na medisina sa mundo. Ngayon, ang bunga ng aming pag-ibig ay malapit ng ipanganak sa kamangha-manghang bansang ito. Habang kami ni Marco ay sabay na nagpapalamuti ng silid ng sanggol, ang aking puso ay puno ng kasiyahan. Ibinasbas namin ang mga painting ng landscape ng Switzerland na halo sa mga simpleng Capiz shell wind chimes ng Pilipinas. Ang bata na ito ay lalaki na may dugo at pagmamahal ng parehong bansa. Ang pangalan ng aming anak ay naibigay na. Ang kanyang pangalan sa Pilipinas ay Aurora, ang bukang liwayway na nagpapahiwatig ng simula. At ang pangalan sa Switzerland ay Aurelie, gintong sinag. Aurora Aurelie, isang nagniningning na liwanag na nag-uugnay ng pag-ibig sa dalawang mundo. Mula sa isang taong nahatulan ng kamatayan sa Switzerland, nagdala ng maleta patungong Pilipinas para sa huling biyahe ng kanyang buhay, sino ang mag-aakala na makakagawa ako ng isang napakasayang pamilya at muling ipanganak sa pangalawang pagkakataon? Ang lahat ng ito ay nais kong itanim sa aking puso ang pasasalamat sa natatanging Philippine medicine, sa mapagbigay at mainit na mga tao ng Maynila, at higit sa lahat kay Dr. De La Cruz, ang lalaking bumunot sa akin mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa, ginamit ang kanyang walang hanggang pag-ibig upang muling isulat ang aking buhay. Kung mayroon mang mga pasyente diyan na may maling diagnosis, na naghihirap sa dilim ng Western medical system, gusto kong isigaw sa kanila, huwag kailanman sumuko. Laging may lugar sa mundong ito na magbibigay ng tamang diagnosis sa iyong sakit at yayakap sa iyo ng pinakamainit na pagmamahal. At para sa akin, ang santuwaryo na iyon ay tinatawag na Pilipinas. Sa umaga ng aking panganganak, mahigpit na hinawakan ni Marco ang aking kamay at itinulak ako sa delivery room. Sa paligid ko ay ang pinakamahuhusay na obstetric surgical team. Dahan-dahang hinimas ng midwife ang aking buhok. Alana, huminga ka ng malalim ha? Huwag kang matakot, nandito lang kami para sa iyo. Ang proseso ng panganganak ay naging napakakinabangan. Nang marinig ang unang iyak ng aking anak na babae sa buong silid, bumuhos ang aking luha na parang isang nagniningning na ulan. Isang malusog na munting prinsesa. Binabati ko kayong mag-asawa. Ngumiti ang OB-GYN at inilagay ang sanggol sa aking dibdib. Hawak. Ang maliit na nilalang na namumula pa, si Aurora Aurelie. Bumalik ang alaala ng araw na bumagsak ako sa Roxas Boulevard 3 taon na ang nakakaraan. Noong araw na iyon, inakala kong mamamatay ako sa Pilipinas. Ngunit ngayon, sa mismong lugar na ito, tinatanggap ko ang isang bagong buhay. Lumapit si Marco sa akin. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa aking pisngi, mainit. Salamat sa iyong katapangan na lumipad patungong Pilipinas. Salamat sa iyong pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging bahagi ng dakilang himalang ito. Sa araw na kami ni Baby ay lumabas sa ospital, nagdaos ang ospital ng isang maliit at mainit na pagdiriwang. Dumating din ang mabait na lola noon, nakasakay sa taxi para magbigay ng regalo. Pinagmamasdan si Baby Aurora, naluha si lola. Ang batang ito ay ang bunga ng pag-ibig ng Pilipinas at Switzerland. Sigurado akong magkakaroon siya ng napakaliwanag na buhay sa hinaharap. Pag-uwi sa bahay, nagsimula akong umupo sa mesa at isulat ang buong nakakabaliw na paglalakbay na ito sa isang memoir. Nais kong malaman ng buong mundo ang kapangyarihan ng tamang diagnosis at ang dakilang humanismo ng Philippine healthcare. Ang aklat na pinamagatang Ang Muling Pagsilang sa Pilipinas, The Rebirth in the Philippines, nang mailathala sa Europa, ay lumikha ng isang hindi pa nararanasang media sensation. Libo-libong biktima ng maling diagnosis ang nagpadala ng email sa akin, humihingi ng koneksyon upang makapunta sa Pilipinas para magpagaling. Ang aming fund ay nagpapatakbo ng buong kapasidad. Bawat buwan, lumilipad ang mga delegasyon ng European medical experts patungong Pilipinas upang magsanay sa multidisciplinary model at AI disease diagnosis technology. Isang araw, nakatanggap ako ng isang sulat na may selyo ng Geneva Hospital, Switzerland. Walang iba ang nagpadala kundi ang neurologist na noon ay walang awang naghatol sa akin ng kamatayan. Mahal na Alana, lubos akong nabigla.
at natuwa nang malaman kong ganap kang gumaling. Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong paghingi ng tawad sa pagkakamali sa diagnosis noon. Dahil sa pagkabuksan ng isip mula sa iyong kaso, ang aming ospital ay seryosong nagpapadala ngayon ng mga tauhan upang pag-aralan at ipatupad ang diagnostic system ng Pilipinas. Nangangako kami na hinding-hindi na muling magaganap ang isang katulad na trahedya. Nang tiklupin ko ang sulat, wala na sa aking puso ang anumang galit. Sa halip, mayroong isang nagniningning na pag-asa. Pag-asa na mula sa aking muntik na kamatayan, milyon-milyong iba pang buhay sa mundo ang mapoprotektahan. Sa mismong araw ng unang kaarawan ni Baby Aurora Aureli, nagdaos kami ng isang maliit na party sa rooftop ng Grand Hyatt Manila. Ang mga panauhin ay kinabibilangan ng lahat ng doktor at nurse ng Philippine General Hospital, ang mga kaibigang Pilipino na nag-alaga sa akin, ang mga miyembro ng Charity Foundation at siyempre, ang aking mga magulang at kaibigan na personal na lumipad mula Switzerland. Nakatayo sa harap ng nakamamanghang tanawin ng lungsod, itinaas ng aking ama ang kanyang baso at nagbigay ng pahayag na nagpaiyak sa lahat. 3 taon na ang nakakaraan, inihatid namin ang aming anak sa airport at inakala naming mawawala na siya ng tuluyan. Ngunit ang Pilipinas, ang sagradong lupaing ito, ay nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay, hindi lamang ang kahusayan sa medisina, kundi ang pagmamahalan ng tao, ang walang hanggang pagmamalasakit ng lugar, na ito ang gumawa ng himala. Mula ngayon, at magpakailanman, ang Pilipinas ang pangalawang tahanan ng aming pamilya. Ngayon, kung mayroong anumang istasyon ng telebisyon na mag-interview at magtanong sa akin kung ano ang pinakapangunahing lumikha ng himala sa iyong kwento, palagi akong magtataas ng ulo at sasagot, ang pinakadakila ay hindi lamang nasa mga walang buhay na medical machine, kundi nasa isang pusong hindi kailanman sumusuko ng pasyente. Nasa isang koponan ng mga doktor at nurse na handang ibuhos ang lahat ng kanilang puso at kaluluwa para sa buhay, at nasa isang mapagbigay na lipunan na nagtutulungan tulad ng magkakapatid. Ang Pilipinas lamang sa mundong ito ang nagtataglay ng lahat ng mga himalang iyon. Kung binabasa mo ang mga linyang ito at ikaw ay nasa bingit ng kawalan ng pag-asa, nararamdaman mo na tinalikuran ka ng buong mundo, tandaan mo ang kwento ni Alana Miller. Ang himala ay hindi malayo, ito ay palaging naroroon, naghihintay na iyong matagpuan. Para sa akin, ang himala na iyon ay nagkaroon ng anyo ng Pilipinas. Ngayon, yakap si Baby Aurora sa aking mga kamay, nakatayo sa tuktok ng building, pinagmamasdan ang Manila Bay na dahan-dahang umaagos, ang nagniningning na Maynila sa mga magagandang ilaw. Mahigpit na niyakap ni Marco ang aking baywang. Ang aming munting pamilya na 3 ay magkasama na pinagmamasdan ang obra maestra ng buhay. Lumipad ako sa Pilipinas upang hanapin ang kamatayan, ngunit natagpuan ko ang matinding buhay. Naghanap ako ng katapusan, ngunit nagbukas ako ng pinakamaliwanag na simula. Dumating ako upang magpaalam sa mundo, ngunit ibinigay sa akin ng Pilipinas ang isang buong bagong mundo na puno ng liwanag. Iyan ang walang katumbas na regalo na ibinigay sa akin ng Pilipinas. Iyan ang walang hanggang himala ng pag-ibig. Ang aking kwento ay magtatapos dito. Kung ang iyong puso ay naging mainit sa paglalakbay na ito, mangyaring ibahagi ito sa mga taong nangangailangan ng isang sinag ng pag-asa. Salamat sa iyong mahalagang oras sa pakikinig sa Tibok ng Buhay.